Nako, eto, merong kumakalat na balita po ngayon, mga kabida, na meron daw inihanda, na impeachment complaint laban ho dito kay Ombudsman Boying Rimulya, po. At ito daw ay matunog na pinag-uusapan, diyan po sa House of Representatives, mga kabida. Okay? Ayon po sa balita, ng Batas PH, mga kabida, okay? Pinalagan ito, mga kabida, ni Assistant Ombudsman Miko Clavano, po. Ito hong nag-circulate po ngayon, na impeachment laban ho kay Ombudsman Boying Rimulya. Okay? It's ridiculous daw, sabi po ni Clavano. Okay? Isa ba itong uri po ng accountability o paghihiganti po ito, mga kabida, po. Okay? Dahil ho, sa dami hong mga nagrereklamo ho laban ho dito kay Ombudsman Rimulya, dahil ho sa kanya hong selective justice di umano, okay, na kanyang ipinatutupad po makabida laban ho dito sa mga kalaban po ng gobyerno, kalaban po sa politika, Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, mga kabida, na siyang nasa hot seat po ngayon, sa mga mata po ng ombudsman, po, mga kabida. Okay? Eto, babasahin ko muna. Ito hong article ng Batas PH, Ombudsman Boying Rimulya ipapa-impeach. Alright? Assistant Ombudsman Miko Clavano said it would be ridiculous to file an impeachment complaint against Ombudsman Jesus Crispin Rimulya, noting that such a move may be an act of the guilt. Ayun. So, act of the guilt. Okay? Mga kabida, kung meron hong magsasampa po ng complaint, alright, against Ombudsman Boying Rimulya, mga kabida, bakit guilt? Bakit an act of guilt, mga kabida? Ito hong pagsasampa po ng impeachment complaint. Kung meron pong nakita ko silang pang-aabuso po, mga kabida, sa kapangyarihan, baliwalain na lang po. Okay? Porque ang pagsasampa po ay an act of guilt according to Assistant Ombudsman Clavano, mga kabida. Alright, eto tuloy po tayo, po. Clavano made the statement in response to a rumor that an impeachment complaint against Rimulya is being circulated among members of the House of Representatives. Political commentator Jesus Falsi cited a source as saying that the complaint is being supported by some religious groups. Okay? Suportado daw ito, mga kabida, ng ilan ho sa mga religious groups. Although wala naman pong binanggit kung sino-sino po itong mga religious groups na ito, Pero recently po, ito Iglesia ni Cristo ay nagsagawa po ng kilos protesta, mga kabida. Dalawang venue po ito, sa People Power Monument para sa first 2 days, at saka yung pangatlo po, diyan po sa Liwasang Bonifacio. Okay? Ang dami hong mga taga-suporta po ng Iglesia ni Cristo po, makabidang dumalo. Okay? At ang kanilang pinapanawagan po, makabida, ay ito hong selective justice, makabida, na ipinaiiral daw ng ombudsman. Okay? Laban ho dito sa mga kalaban po sa politika ng administrasyong ito. Okay? At in particular po, makabida, yung kanilang ipinaglalaban po, yung ginawa po ng Office of the Ombudsman laban ho dito kay Senador Dante Marcoleta, mga kabida. Okay? Dahil malinaw naman po sa batas, na hindi daw may tuturing na plunder, yung pagtanggap po, ni Marcoleta po ng campaign donations. Okay? At ang sabi po ng Iglesia ni Cristo, binabaluktot lang po ng gobyernong ito, ang batas, mga kabida, po. Kasi kung tutuusin po, halos lahat po ng mga politiko ay tumatanggap po ng campaign donations. Bakit ang sinisingle out po, mga kabida, ito hong si Senador Dante Marcoleta lang po, Totoo naman. Bakit sinisingle out po si Marcoleta po, mga kabida, na kung tutuusin po, halos lahat ng mga politiko ay tumatanggap ng campaign donations. At ito pong kay Marcoleta po, na 75 million kung tutuusin po, ikatiting lang po ito ng campaign donations na natanggap po ng ilang mga politiko po . Okay? Lalong-lalo na po
sa pagkapangulo, pagka-vice presidente, ano? Okay, even some senators, ano, in the past, tumanggap ng napakalaking halaga po, ano, ng campaign donations. Eh bakit ang sinisingle out lang po mga kabida? Eh ito hong kay Marcoleta, no? Okay? Eh kung tutuusin, halos magkapareho lang po eh. Kung sinasabi ho ng ombudsman, mga kabida, na dahil si Marcoleta po ay politiko, bago po siya naging senador, eh kongresista na po, eh yung iba, incumbent. Alright? Diba? Ano bang pagkakaiba doon ho sa kanilang ginawa na tumanggap po sila ng campaign donations? Okay? Porke ba na hindi ho idineklara ano, ni Marcoleta sa kanyang SALN at sa kanyang SOSE, ano, mga kabida? Kaya may tuturing na po ito na regalo, sinasarili, kaya plunder po ang ikinaso po, ano, mga kabida na po. Okay? Kahit po siguro, itanong natin to sa ilang mga legal experts, ano? Okay, although mix yung kanilang impression ho dito, ano, mga kabida. Mayroon pong nagsasabi na pasok sa plunder, ano? Meron ding nagsasabi na malabo. Okay? Kasi unang-una dapat patunayan po ng ombudsman na itong binigay na pera kay Marcoleta ay talagang regalo ito. Okay? O di kaya commission, kickback, ano? O whatsoever, ano, mga kabida. Okay? Para lang po, pasok po sa plunder. Di ba? So, ang burden of proof, it should be sa ombudsman. Okay? Pero naniniwala po ako mga kabida, no, na itong kasong plunder po, ano, na isinampalaban ho kay Marcoleta, hindi naman po bulag at saka hindi naman po siguro bingi, ano, itong mga maestrado po ng Sandigan Bayan. Okay? Kasi bago yan maglabas po ng arrest warrant, itong Sandigan Bayan po against Marcoleta, magkakaroon yan ng review doon ho sa kaso po, ano, na isinampa po makabida against Senador Rodante Marcoleta. Kung ito po ba ay meron pong probable cause. Okay? Titingnan yan, ano, ng mga maestrado po ng Sandigan Bayan, ano po. Hindi yan automatic na kapag naisampa na po yung kaso sa Sandigan Bayan, maglalabas kaagad, ano, ng arrest warrant makabida itong Sandigan Bayan, ano po. Kaso lang po, isinampa po nila last Friday, kahapon po, ano. Okay, so most probably, kung meron man pong action na gagawin itong Sandigan Bayan, baka next week na po. Okay, most probably Monday, ano, mga kabid, ano po. Okay? So, naniniwala ho si Marcoleta, no, na madidismiss itong kasong isinampa po, ano, laban po sa kanya. Dahil, yun nga unang-una po, hindi naman po public funds, ano, mga kabida. Pangalawa, although sinasabi ho nila, ayon po sa anti-plunder law, na kahit hindi po government funds, okay, kahit na po pribadong pera po, ano, mga kabida, basta ma-establish po na ito po ay kickback, suhol, gift, at commission, ano, mga kabida, na tinanggap ng isang lingkod bayan, ano, mga kabida. Lalong-lalo na po, sumobra doon ho sa threshold po ng plunder, plunder po ang kaso, ano, mga kabida, sabi po ng ombudsman. Okay? Pero, eto, madedepensahan po ito, ano, mga kabida, ni Senador Rodante Marcoleta po. Okay? Umaasa lang po tayo na mangingibabaw po mga kabida sa mga maestrado po ng Sandigan Bayan, ano, ito hong kanilang pagiging patas. Okay? At walang kinikilingan po, ano, mga kabida, kundi kung ano lang talagang nakalagay po sa ating batas, ano, mga kabida. Okay, kung nakita ko ng Sandigan Bayan na talagang may probable cause, ano, mga kabida, okay, pwede ho silang maglabas ng arrest warrant, ano, pero hindi ibig sabihin po na non-bailable, automatic, ano, mga kabida. Kasi kahit na po plunder yan, ano, mga kabida, pwede hong makapag-apply po, ano, ng piyansa, ito hong si Marcoleta, okay, kung makikita ho, mga kabida, no, na weak o mahina po, ano, ang kasong plunder na isinampa po ng Office of the Ombudsman.
Okay? Ang tawag dyan, mga kabida, ay discretionary bill. Hindi po non-bailable, kundi discretionary bill. Okay? Magdedepende po yan ng mga maestrado po sa Sandigan Bayan kung during their evaluation, okay? Kasi tatlo yan sila bawat division. Hindi ko katulad ng mga ordinaryong korte na iisa lang po Okay? So upon their evaluation po, mga kabida, na mahina po ang kaso, pwede ho silang magbigay po ng karapatan po ni Marcoleta, mga kabida, na makapag-post po ng bail. Okay? Ang dami na kasing beses po mga kabida, na meron pong non-bailable offense na isinampa po against accused. Okay? Pero nakapagpiyansa dahil nakita po na weak yung ebidensya at yung kaso po mga kabida, kaya pinayagan ho ng korte na magpiyansa ang isang akusado po. So hopefully mangyayari din ito mga kabida kay Senador Rodante Marcoleta. Kasi gaya ng sinabi ko po kanina, naniniwala ho ang kampo ni Marcoleta, mga kabida, na mahina po ang kaso. So nararapat lang po mga kabida, na pagbibigyan po yung kanyang maaaring kahilingan po mga kabida, na makapagpiyansa po dito sa kasong plunder na isinampa po ng Office of the Ombudsman laban po sa kanya, mga kabida. Alright? Para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw dito? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber po sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayong, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.